Hello po, good day everyone. So I'm here na for another tutorial. So in this case, ang pag-aaralan naman natin ay kung paano tayo maglalagay ng patch panel o kung paano tayo maglalagay ng connection sa patch panel papuntang mga devices natin. So as you seen in this example, so we have the network switch, the patch panel, wireless router, wireless access point, we have the I/O, okay, 2 I/O, and we have 2 desktop. So ganito po yung ating gagawin para makagawa po tayo ng ganitong connection from the patch panel going to our wireless router, wireless access point, and sa dalawang I/O. So first po, yung ating pong network switch, okay? Yung ating pong network switch, kailangan po meron po siyang mga straight through cable na nakakonect po sa ating mga patch panel. Okay? So as you have seen in this example, so we have 4 straight through cable. So these 4 straight through cable are connected to our patch panel. So dito po, pwede po natin gamitin po yung ating straight through cable. So papunta po dito. Then ito pong kulay blue na cable, ayun po, kita po natin. Then the red cable, and then the blue cable here, dark blue cable. So from this po, from this patch panel po, nagkaroon po tayo ng cable naman po na ilalagay po doon sa likod ng ating mga patch panel. So meron po tayong meron po tayong apat na straight through dito, so kailangan po yung mga cable natin na to, ang tawag po natin dito ay patch cable. Ito pong mga patch cable natin, kailangan po kung saan po natin inilagay dito sa patch panel ang ating mga I/O and yung mga I/O natin or yung mga ibang device na i-connect natin. So kung saan po nating number dito nilagay, doon po natin ilalagay yung ating straight through cable na connection. So papaano nga ba after po nating makabit itong mga straight through cable na to? So ibig sabihin po may connection na po itong patch panel natin na to. So ang gagawin na lang natin ay mag-create tayo ng connection para dito sa ating I/O, para dito sa ating wireless router. So para po sa ating I/O, so ito po yung ating ginagawang network diagram. So tingnan po natin ano. So ito po, makikita po natin dito, ito po yung ating I/O. So we have here a pattern po kung paano natin siya ilalagay sa ating patch panel. So sa patch panel po natin ay depende po kung ano po ang arrangement po ng mga kulay po. So titingnan nyo lang po yung diagram sa likod ng patch panel ninyo kung paano ninyo po ilalagay yung ating mga wire dito. So on our case, so since we are using T568B standards, so kailangan po, so naka T568B standards din po ang ating I/O. So makikita, pipiliin po natin dito sa ating I/O device, yung I/O or yung keystone jack po natin, pipiliin po natin dyan yung B. So may nakalagay po dyan guide kung paano yung ilalagay ang A, kung paano yung ilalagay ang B. Kapareho lang din po dito sa patch panel. So ito po yung I/O natin. Ito po yung laman ng ating modular box. Ito po yung ating modular box, ano? So dito po nakalagay yung mga I/O po natin sa loob po ng modular box ito. So makikita po natin nakakonect ang ating modular box sa ating patch panel. Ayan. At ang nagbibigay sa kanya ng connection ay ito pong straight through cable na nanggaling sa switch. So pagka inalis po natin itong patch panel na, itong patch cable na to, so ang mangyayari po, mawawalan po ito ng connection. Same also will happen sa mga iba pang devices na nakakonect kung aalisin po natin siya. So yun po ang function nitong mga patch cable na to, ano? Tsaka ito pong pagkakabit po natin ng I/O ay kailangan ma-follow po natin kung ano po yung nasa diagram dito. So sa likod po ng ating patch panel, dalawa po, pwede po tayong
maglagay ng I/O at pwede rin naman po RJ45 ang ilagay natin sa kabilang dulo. So kung ang arrangement po nito ay T568B, so ito po T568B po ang arrangement nitong mga wires na to. So kailangan din po dito pipiliin nyo rin sa ating patch panel yung T568B standards kung paano nyo po siya ilalagay. So ito po, pagka po ang ating pong wires na nakakabit sa patch panel ay pwede pong I/O ang nakalagay sa dulo at pwede din namang RJ45. So etong RJ45 na to, ito po, dito po natin ilalagay yung connection natin sa router at saka sa wireless access point. So ang dulo po ng wire na to, coming from the patch panel, ito pong wireless router ay ito pong may RJ45 ang dulo. So make sure that it is properly crimped para po maging okay po yung kanyang connection. At ito rin po mga wires na to ay kailangan po ay properly na nakalagay dito sa likod ng ating patch panel. Kasi po pag hindi po maayos na nakalagay yan, so possible po mawalan ng connection po yung mga device na i-connect po natin sa kanila. So ganyan po ang paglalagay po ng wires dito. So pipiliin nyo lang po kung ano po ang mga kulay na ilalagay nyo po dun sa may guide naman po sa likod ng ating mga patch panel. Ano po? So eto po yung explanation po dito sa ating diagram na to. So eto po ang patch, ito pong cable na po ito, ang dulo po nito ay RJ45. Okay, ito pati rin po itong papuntang wireless access point natin, RJ45 din po yung dulo niya. Pero ito pong mga nakalagay sa modular box natin ay ito po yung keystone jack. Ito po yon, ano? Ito po yung keystone jack. So diyan po natin ikakabit yung mga connection naman po natin papuntang desktop. Desktop 1, desktop 2, o pwede din po na laptop, ano? Pwede rin po ito maging client and laptop, ano, i-connect natin. So, with this connection po, with this type of connection, pwede po nating ma-access ang router, pwede po nating baguhin ang configuration ng router. Okay, pwede po with this kind of connection, kahit na po hindi siya directly nakakonect sa router, since nakita naman po natin that they are all connected in a single switch. Eto, dito lang siya nakakonect sa switch na to. So ibig sabihin, since nakakonect to dito sa switch, etong ating mga desktop, pwede kong ma-access o ma-configure din yung router kahit na hindi ko siya directly connect doon. So yun po. So again, ito po, ganito, kung meron po tayong, katulad ng sinabi ko kanina, kung meron po tayong 4 na patch cable, ito po, 4 pong patch cable, kailangan po ilagay po natin siya doon kung saan po nakalagay ang ating mga I/O at saka yung mga devices na i-connect natin, kung saan po natin inilagay. Kung inilagay ko to dito, kaya kung mapapansin nyo, dito ko po nilagay ang aking patch cable. Ito pong blue na to. So ito po yung papuntang I/O. Then ito naman po, since na dito ko po siya nilagay sa number na to, so sa likod po ng ating patch panel, doon ko rin po ilalagay ito papunta po doon sa I/O. So same thing ang nangyari dito. Ganon din po ang ginawa ko. So may patch cable ako papunta po dito sa linyang ito. And then itong linyang ito, sa likod po niya, may nakakabit pong isang cable na ang dulo naman po nito, instead of I/O, ang dulo naman po nito ay yung RJ45. So yung RJ45, yun po ang ilalagay ko sa Ethernet port ng aking router. Nang sa ganun po ay magkaroon po ito ng connection. Ito naman pong isa, tetrace code, since sa cable na gagamitin na connection para po sa wireless AP. Ang dulo din po nito ay katulad din po ng dulo ng nasa wireless router, which is RJ45 din po ang ilalagay natin instead na I/O. So, ganun po ang ating explanation po dito sa ating setup na ganito. So, maaaring pong ganito ang gawin nating setup
At pwede naman, meron naman din pong iba't iba pa ring option. So depende po kung ano po ang setup po ninyo sa inyong mga bahay. Pero in this case, since kung ganito po ang gagawin yung setup, so i-follow lang po natin itong diagram na to. Again, yung straight through cable kung saan po nakalagay sa ating mga patch panel ay doon din po dapat ilalagay yung mga gagawan natin ng connection katulad nito. So, yun lang po. Maraming salamat hanggang sa muli.